Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Nung yumao ang nanay ko, lumipat kami ng aking ama sa lugar kung saan malapit-lapit sa kanyang kamag-anak. 3 taong gulang ako noon nung naulila ako sa ina. Tumira kami ni tatay sa isang compound kung saan doon din nakatira si Lola, ang ina ng aking ama. Si Lola ang madalas tumitingin sa akin kapag nagtatrabaho si tatay bilang janitor sa isang pampublikong ospital. Dahil sa maaga akong naulila sa aking ina, wala akong masyadong natatanda ang memorya niya. Kahit muka, hindi ko din matandaan. Maliban na lamang kapag titingnan ko ang kanyang litrato sa aming nag-iisang photo album. Sa tuwing nagkukwento si tatay tungkol sa aking ina, madalas ko siyang nakikita na namumuo ang luha. Hindi ko man maintindihan ang pakiramdam ng nawala ng kabiyak, pero alam kong masakit. Hindi man kasing sakit o kirot ng nararamdaman ni tatay, pero batid kong ito ay labis na nagdurugo o sugatang puso. Hindi ko pa maimahe ang sinasabi niyang yung kalahati ng kanyang puso ay kasama ring nawala nung araw na lumisan si nanay. Ipinaliwanag din niya na kung mananatili kami sa bahay kung saan maraming memorya silang mag-asawa, baka daw pati siya ay masiraan ng bait dahil sa labis na kalungkutan at baka hindi din niya magampanan ng maayos ang kanyang pagiging magulang sa akin. Sapagkat ang pigating ito ay hindi makakatulong para matulungang maghilom ang kanyang sugat. Na sinabi niya, balang araw, maintindihan ko ang kanyang dahilan. Hindi na rin nag-asawang muli ang aking ama kahit na naririnig ko kay Lola na interesado si ano at si ano sa'yo. Pero madalas ang isasagot ng aking ama na walang ibang makakapalit ng puso niya kundi ang aking ina lamang. Hanggang sa kalaunan si Lola na din mismo ang sumuko at hinayaan na siya nito. Nung hindi pa ako nagsisimulang mag-aral, madalas akong kasama ni Lola sa isang pwesto ng bigasan na binabantayan niya sa palengke. Dito ako unang natuto ng sipnayan, bumasa at magsulat. Nagsimula ito dahil madalas akong mabagot sa pagpapalipas ng oras. At ito ang naisip ni Lola na maging aking libangan upang ako ay maging abala. Dahil sa maagang pagturo sa akin ng sipnayan at abakada, hindi ako nahirapan nung nagsimula akong pumasok sa kindergarten. Sa katunayan, isa ako sa mga nangunguna sa klase. Nakakahiyamang aminin pero gumagaan ang pakiramdam ko kapag matataas ang mga gradong nakukuha ko. Na kapag tinatawag palagi ng maestra ang pangalan ko upang magsagot at kapag naririnig ko ang papuring, good job o very good, ng aking guro sa tuwing tama ang aking sagot, umataas ako sa aming mga pagsusulit. Noong ako ay pumasok ng preschool, dito ko unang nakilala si Joyce. Kami ay naging magkaklase at magkatabi sa upuan. Binigyan kami ng libro at pinabasa kami isa-isa. Excited akong basahin ito, pero nakita ko si Joyce. Mahigpit ang pagkakahawak sa libro at parang nakaglue ang mga titig nito doon. Hanggang sa biglang may pumatak na luha. Napanganga ako sa gulat kaya nagtanong ako, "Anong problema?" Mahina akong tanong. Hindi siya kaagad sumagot, kaya nagsalita akong muli ng, "Okay lang? Kailangan mo ba ng tulong?" Wika kong muli, ngumiti at ako ay tumango. Sa pagkakataong ito, tumingin siya sa akin, ngumiti at tumango ng bahagya, na nangangahulugan na tinatanggap niya ang tulong na ibinigay ko. Pabulong niyang sinabi sa akin na hindi siya gaanong marunong magbasa. Binasa ko ng mahina ang librong ibinigay sa amin at nakita kong siya'y ngumiti. Matapos ang araw na iyon, tinanong ko siya kung gusto niyang mag-aral kaming dalawa kapag wala na kaming klase. Simula noon, maaga kami ng 30 minuto. Bago magsimula ang oras ng aming eskwela, ay sisimulan ko na siyang turuang magbasa, magsulat, at iba pang mga paksa na meron siyang katanungan hinggil sa aming pag-aaral. Hindi naman sa pagmamayabang pero dahil pumasok ako ng kindergarten, kaya mas marunong akong bumasa at sumulat sa kanya.
At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gustong-gusto ko siyang tulungan. Marahil nakyutan ako sa kanya o maaring dahil sa kanyang malasingkit na mga mata. Hindi ko man mawari kung ano ang dahilan, basta ang natatandaan ko noon, masaya akong gigising sa umaga dahil alam kong may kita ko siya sa aming eskwelahan. Magmula noon, hindi na kami mapaghiwalay at si Joyce ay naging matalik kong kaibigan. Bukod sa kami ay naging magkaibigan, madalas ako ang karamay niya sa tuwing siya ay may problema sa kanilang tahanan. At sa paglipas ng panahon, unti-unti kong naintindihan ang kanyang sitwasyon. Noong una ko siyang nakita sa paaralan, ang una kong napansin sa kanya ay ang kanyang suot na uniforme. Kapansin-pansin ito sa kadahilan ng hindi ito planchado at nung oras ng recess namin, nakita ko na ang kanyang baon ay tubig at isang pakete ng saltine crackers. Ang unang pumasok sa isip ko, mukhang pareho kami ng ulila sa ina sapagkat walang nag-asikaso sa kanya. Nakaranas din ako ng pumasok ng eskwelahan nang hindi planchado ang damit dahil si tatay ay nagmamadali at si lola naman ay may sakit. Kaya sa isip ko, halos pareho kami ng sitwasyon, bagay na meron kaming pagkakaunawaang dalawa. Subalit, mali ako ng akala at ito ay mas lalong nagpadurog ng puso ko. Natuklasan ko na ang kanyang mga magulang ay mayroong adiksyon. Ang kanyang ina ay palaging laman ng bingguhan at ang kanyang ama naman ay minsan sa inuman o kaya sa sabungan. Pumasok lamang siya dahil napagsabihan ang kanyang ina na kung hindi siya ipapasok sa paaralan, maaari siyang isumbong sa kinauukulan sa hindi pag-aalaga ng tama sa sariling anak. Magmula nang malaman ko ang kanyang tunay na sitwasyon, nais ko siyang protektahan. Yan ang nananalatay sa isip at puso ko. Ang bahay nila mula sa amin ay meron lamang 5 kanto ang layo. Kaya naman, madalas kong sabihan si Joyce na kung wala siyang makain, maaari siyang pumunta sa aming bahay. Ngunit, madami siyang beses na tumanggi. At imbis na makikain, tinanong niya si Lola kung maaari ba siyang mamasukan o tumulong-tulong kapalit ang pagkain o kaunting pera upang meron siyang maipambili ng makakain o gamit sa kanyang pag-aaral. Naisipan ni Lola na ipasok siya bilang helper sa kalapit na pwesto ng bigasan na pinapasukan niya. Isa itong gulayan at siya ay taga-repack ng bawang sa plastic upang maibenta ito ng tingi. At imbes na salapi ang ibayad sa kanya, ay pagkain at gamit sa eskwelahan ang kanyang natatanggap. Naisip ito ni Lola upang hindi makuha sa kanya ang perang kikitain niya. Ako naman ay labis na nagagalak dahil mas humaba ang oras na kami ay magkasamang dalawa. Sa dalang inspirasyon ni Joyce, sa kanyang pagiging masinop, maging ako, ay natuto ding maging masinop. At mas lalo pang sinipagan ang mga dapat kong gawin. Sa murang edad, siya ay nagtatrabaho upang kumita para sa kanyang sarili at nagsisikap para mag-aral. Kaya maging ako, nagsimula ding umextra upang hindi rin ako manghingi ng pambaon sa aking ama. At syempre, makakapagbigay din ako kay Joyce. Gaya ng mabilhan ko siya ng merienda o magandang regalo para sa kanyang kaarawan o kaya sa Pasko. Ang mga panahong ito hanggang sa makatapos kami ng elementarya ang sa tingin ko ang pinakamasayang oras na magkasama kami. At nung nagsimula na kaming mag-aral ng sekundarya, ipinasok siya ng kanyang ina bilang tagahugas sa isang karinderya. Sa kanyang bagong pinapasukan, ang dapat sana na kanyang kinikita ay mapupunta sa kanya ay hindi ito nangyayari dahil kinukuha kaagad ito ng kanyang mga magulang. Dito siya mas lalong nangayayat. Sa pagod, sa gutom at sa kulang sa pahinga. Labis akong naawa sa kanyang sitwasyon, ngunit kahit na gusto ko siyang tulungan at ilayo siya sa mga ito, pamilya niya ang mga ito at kahit na bali-balik na rin natin ang mundo,
iyon pa rin at iyon pa rin ang kanyang mga magulang. Lalo na, siya lamang ang nag-iisang anak na lahat ng responsibilidad na sana ng isang magulang ay ipinasa nilang dalawa sa kanya. Sa mga panahong ding ito, dito ko rin naramdaman na mahigit pa sa kaibigan ang turing ko sa kanya. Isang hapon, gaya ng nakagawian, dinadalhan ko siya ng merienda sa oras ng kanyang pahinga sa karinderya. Pagkakita ko sa kanya ng mga sandaling iyon, nakita ko na namumutla ang kanyang labi at mainit ang kanyang katawan. Hindi ko mapigilang mainis o magalit sa may-ari dahil hindi man lang niya napansing mayroong karamdaman si Joyce at pinapasok pa ito. Iuuwi ko po si Joyce, nilalagnat po siya, paalam ko. Sinong maghuhugas ng plato? Binayaran ko na yung araw niyan. Iritableng sambit nito. Ako po ang magpapatuloy. Babalikan ko po ito. Iuuwi ko lang po si Joyce. Bigla kong sambit. Siguraduhin mong babalik ka, pagtatarayin niyang sagot. Tumango ako at dinala si Joyce sa bahay. Pinainom ko siya ng gamot at doon ko siya pinagpahinga. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang muka, biglang tumibok ng napakabilis ang puso ko. At hindi ko mapigilan ang kamay ko na haplusin ng bahagya ang kanyang pisngi. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at agad kong itinago ang aking kamay. Magpahinga ka muna, Joyce, mahina kong sambit. Nais niyang tumayo pero pinigilan ko siya. Pero JJ, kailangan kong pumasok, sagot niya. Huwag mong alalahanin yun, ako muna papalit sa'yo, dito ka lang magpahinga. Mamaya darating na si Lola, babalikan kita, wika ko. Iniwan ko siyang natutulog at habang ako ay lula ng tricycle, ang pumapasok sa isip ko na ayaw ko siyang makita na nahihirapan, na ayaw ko siyang makitang nagdurusa, at na ayaw ko siyang makitang nagkakasakit. Nasasaktan ang puso ko sa tuwing nakikita ko siya na ganoon ang kanyang kalagayan. Nais ko siyang pasayahin. Nais kong pagaanin ang kanyang buhay dahil mahal ko siya. Nung sumagi sa isip ko ang salitang mahal, hindi ko mapigilang mapangiti dahil doon ko lamang napagtanto kung gaano siya kaimportante sa buhay ko. At handa kong gawin ang lahat, mapangiti at maibsan ang kanyang mga suliranin. Marahil noon ko pa ito nararamdaman, pero ngayon, sigurado na akong siya na ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Habang ako ay naguhugas sa mga plato, nag-iisip ako ng paraan kung paano ko siya mapapasaya at mabibigyan ng kaginhawaan. At dito ko din napagtanto na tama nga ang mga pangaral ni na tatay at lola. Ang edukasyon lamang ang tanging daan upang maging matagumpay. Sa pagitan naming dalawa ni Joyce, ako lamang ang makakagawa nito sa amin dahil kahit na nais ni Joyce na mag-aral, hindi siya makapag-focus dahil sa kanyang mga gawain, hindi lang sa kanyang trabaho, maging sa kanilang tahanan. Kaya para sa aming dalawa, ako ang kailangang magsikap. Kasabayan nito, sumagi din sa isip ko na, paano kung hindi kami pareho ng nararamdaman? Pero ito ay binaliwala ko dahil napagdesisyon ko na at buong buo na ang isip ko na hindi ito magbabago. May gusto man siya sa akin o wala, handa akong maging tapat at maasahang kaibigan sa kanya. Kaibigang masasandalan kahit anong oras. Aaminin ko, hindi ko mapigilang matakot kung sakaling hindi kami pareho ng nararamdaman. Pero kung ano pa man, sa tagal na naming magkakilala, na halos parang pamilya na din ang turing ko sa kanya, anuman ang kanyang desisyon hinggil sa pag-ibig, ay tatanggapin ko. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko siyang bumuti ang kanyang pakiramdam. Wala na din siyang lagnat. Salamat JJ, wika niya nang nakangiti. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nadyahe at sa tingin ko, namula ang aking pisngi. Marahil dahil iba na ang nararamdaman ko. At hindi ko kaya kaagad sabihin sa kanya ang tunay kong nadarama dahil ayokong masira ang aming pagkakaibigan. At naisip ko na may iba pa namang mga panahon
upang magtapat ako sa kanya. Subalit sa bawat paglipas ng mga araw, nangingibabaw ang pagkatorpe ko. Hindi ko makuhang aminin ang totoo. Kasabayan nito, hindi ko rin mapigilang makaramdam ng selos kapag merong ibang lalaki na kaklase namin na kausap siya. Na kahit napilit kong itinatago, pakiramdam ko, nahahalata niya ito. Isang araw, tinanong niya ako kung anong problema. Sinubukan ko itong iwasan pero nagsalita siyang muli ng, "Jay, kapag hindi mo ako sinagot, hindi na kita kakausapin kahit kailan." Sambit niyang muli. Hindi ko siya matiis, kaya mahina kong sinabi na, "Wala, nagsiselos lang ako." "Ano?" Sambit niya. At maya-maya, bigla siyang ngumisi ng bahagya. "Ay nako JJ, walang ibang makakaagaw ng puso ko kundi ikaw lang." Wika niya nang nakangiti. Hindi ko maproseso ang kanyang sinabi kaya hindi ako nakasagot kaagad. Labis akong nagulat at hindi ko inaasahan ang kanyang sasabihin. Ano? Nauutal kong sambit. Ay nako, kailangan ko bang ulitin ang sarili ko? Matagal ko nang alam. Wika niyang muli sabay kinuha niya ang aking kamay at inilagay sa kanyang puso. Naunahan ako ng pagkatorpe ko. At siya pa ang naunang magsabi ng kanyang nararamdaman. Hindi ko mapigilang mapahiya at imbes na sumagot, bigla ko siyang niyakap. Second year high school kami noon nung naging opisyal kaming magkasintahan. At yung araw na iyon, ang pinakamasayang araw ko. Ang madalas naming gawin kapag nais ko siyang ayaing mag-date, ay bibili kami ng turon at malamig. Yun lamang kasi ang kaya kong ibigay sa kanya. Dahil wala pa akong maayos na trabaho at yung perang kinikita ko naman sa pagbubuhat ng bigas ay itinatabi ko upang meron kaming pambili ng gamit ni Joyce sa paaralan. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang kanyang mga alalahanin at mga gastusin hinggil sa kanyang pag-aaral. Sa ganitong paraan, matulungan ko man lang siya. Nung dumating ang araw na nakatapos na kami ni Joyce ng sekundarya, hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at naghanap ng ibang mapapasukan. Inaasahan na namin ito dahil laging pinagsasabay ni Joyce ang trabaho at pag-aaral. Hindi niya napagtutuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral kaya hindi mataas ang kanyang grado. At dahil hindi mataas ang kanyang grado, hindi siya maaaring mag-apply sa mga pampublikong universidad para makakuha ng scholarship. Nakakadismaya, pero dahil ako ay merong pagkakataon, ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo sa tulong ng scholarship at ng aking ama. Ilang buwan lamang noong kakasimula ko palang mag-aral sa kolehiyo. Tuluyan na din kaming iniwan ni Lola, kaya dadalawa na lang kami ni Tatay sa bahay. Idinaan namin ni Tatay ang aming pangungulila sa pagiging abala, siya sa trabaho at ako naman sa pag-aaral. Dumalang din ang pagkikita namin ni Joyce, pero hindi ito naging hadlang para mas lalong lumalim ang aming pagmamahalan. Lalo na napag-uusapan namin ang mga nais at mga pangarap na nagbibigay sigla at gana sa akin sa araw-araw. Subalit, nakakalungkot lamang dahil mukhang nakasulat sa aking kapalaran na ako ay maulila. 1 taon na lang sana bago ako makatapos ng kolehiyo nang biglang inatake sa puso ang aking ama. Ganito pala kasakit ang mawala ng magulang. Hindi ganito ang naramdaman ko kay nanay. Marahil bata pa lang ako noon. Pero nung si tatay, labis akong nasaktan. Labis ang pagluha at labis ang pigati. Sa aking pagluluksa at pagdadalamhati, nariyan sa tabi ko si Joyce. Nakaramay ko hanggang sa araw na ako ay handa nang muling bumangon. Hindi ko mapigilang mapaluha at maging emosyonal noong araw na ako ay nagtapos ng kolehiyo. Dahil ang pagtatapos ko ay pangarap din sa akin ni tatay. Nung nagkaroon ako ng trabaho, dito ko na inaya si Joyce na magpakasal. Nung sinabi ko ito, nakita kong merong pag-aalinlangan sa kanyang muka at napansin niya ito. Nag-aalala lang ako kung anong sasabihin ni nanay.
Sambit niya. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita pababayaan. Sagot ko. Nag-set kami ng petsa na dadalawin ang kanyang mga magulang. Bakas na siya ay balisa at nagdahilan na kinakabahan lang daw siya. Hindi ko ito binigyan ng pansin at nalaman ko ang dahilan kung bakit ganito na lamang ang kanyang reaksyon. Pagdating namin doon, wala ang kanyang mga magulang at kami ay nag-intay ng ilang oras. At nung dumating ang kanyang ina, nandito ka pala, anong ginagawa mo dito? Wika ng nanay ni Joyce. Maging ako kinabahan ng kaunti, pero huminga ako ng malalim at sinabi ang pakay ko. Ang inaasahan kong sasabihin ng nanay niya ay magtatanong kung ano ang plano ko. Nagpapatawa ka? Kukunin mo sa akin ang anak ko. Sino ang magsusuporta sa amin? Siya ang bumubuhay sa amin. Hindi pa siya bayad sa utang na loob niya sa amin, kaya hindi pa siya pwedeng magpakasal. Nung marinig ko iyon, nagulat ako. Alam kong nagtatrabaho si Joyce, pero hindi ko alam na ganoon ang trato sa kanya ng kanyang mga magulang. Na isang alila at hindi tunay na anak ang turing. Mga walang hiya, anong klaseng mga magulang to? Sasagot na sana ako nang biglang nagsalita ulit ang nanay ni Joyce. At sa tingin mo ba, pabor kami sa'yo? Isa ka ding nasa lupa. Anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa kanya? Hindi ako papayag na makasal siya sa'yo. At mabuting lumayas ka na, baka mabato kita ng basong hawak ko. Dagdag ng nanay ni Joyce. Biglang hinila ni Joyce ang kamay ko at kami ay lumabas ng kanilang bahay. Kitang-kita sa aking tingin ang pagkalito dahil hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang kanyang kalagayan? Habang nakatitig ako sa kanya, niisip ko din, anong magagawa ko noon? Pero ngayon, pwede ko na siyang ilayo. Sapat na ang maraming taon niyang pagsisikap, pagtatrabaho at pagkakandakuba. Nakabayad na siya ng utang na loob. Wala na siyang obligasyon. Joyce, panahon na para sarili mo naman ang isipin mo. Hindi mo man sabihin sa akin ang lahat ng nangyayari sa loob ng bahay niyo. Pero sapat na ang sinabi ng nanay mo para malaman ko ang totoo. Ako ang bahala sa'yo. May trabaho na ako. Pwede ka na magpahinga. Pwede mong gawin ang nais mo. Pilit kong pagkukumbinsi sa kanya. Pero ako lang ang inaasahan nila, sagot niya. Malakas pa ang mga magulang mo. Kung kaya nilang magsugal, mapaparaanan din nilang mabuhay, sagot ko. Iminungkahi ko din na kami ay magtanan. Pero siya ay tumanggi. Kung aalis ako sa bahay, nais kong magpaalam ng maayos dahil magulang ko pa rin sila, wika niya. Nagbigay siya ng araw kung kailan kami aalis at habang siya ay nag-iintay ng tamang tiyempo, abala ako sa paghahanap kung saan kami maaring tumira pansamantala. Yung lugar kung saan hindi siya kaagad mapupuntahan ng kanyang mga magulang upang mabigyan din siya ng katahimikan. Sa bawat desisyon ko, kinukonsulta ko siya dahil para sa akin, siya na ang misis ko. Tanging kulang na lang ang isang seremonyas at pirma sa papel upang matawag na legal kaming mag-asawa. At sa tuwing siya ay uuwi ng kanilang tahanan bawat gabi, ipinapanalangin ko na bigyan siya ng Panginoon ng tapang sa kanyang hakbang na gagawin. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niyang kami ay maaari nang umalis. Sabik na sabik ako, pero nung lumampas na ang isang oras, hindi pa din siya dumarating sa aming tagpuan. Dito na ako kinabahan at dali-dali ko siyang pinuntahan sa kanilang tahanan. Pagdating ko doon, kita ko nang inaabangan ako ng kanyang ama at nung hinanap ko si Joyce, sinabi nitong wala na daw akong kailangan sa kanyang anak at mabuting ako ay umalis pero hindi ako nagpatinag. Nais ko siyang makita. Nais kong hablutin ang kanyang kamay at tumakbo kami palayo sa lugar na iyon. Sumigaw akong hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Joyce. Maya-maya pa lumabas ito at umiiyak na sinabing, "Patawad, JJ." "Anong patawad pinagsasabi mo? Nandito na ako, halika na, umalis na tayo." Sambit ko, sabay kinuha ko ang kanyang kamay. Pero kinalas niya ito at sinambit muli ang salitang patawad. "Oh, ano
Anong iniintay mo dyan? Umalis ka na, JJ. Hindi mo ba alam na mas malapot ang dugo kaysa sa tubig? At wag mo nang subukang bumalik dito, baka hindi ako makapagtimpi. Wika ng tatay niya, sabay ngisi. Labis akong dismayado sa pinili ni Joyce. Marahil hindi ko nga siya kilala at naisip kong kung sa bagay, hindi niya inamin sa akin ang lahat ng mga nangyayari sa kanila. Marahil ayaw niyang magsabi sa akin. Marahil ayaw niya ako sa tabi niya. Ang sakit, labis na makirot ang aking puso. Naawa ako na naiinis. Pero hindi ko pwedeng ipagsiksikan ang sarili ko sa taong ayaw. Dahil nangingibabaw ang galit, umalis ako sa lugar na iyon, nagpalit ng numero, nagpunta sa ibang lugar na pwede akong makalimot. Sa aking bigong puso, doon ko palang naintindihan ang ibig sabihin ng tatay ko noon nung nawala din ang kanyang puso nung lumisan ang aking ina. Dahil ganoon din ang naramdaman ko. Nawala din ang puso ko pero sa pamamagitan ng pagtraidor. Ang akala ko, ako ang pipiliin niya, na importante ako sa buhay niya. Pero mas pinili pa din niya ang mga taong gaya ng mga magulang niya. Tuluyan na ngang nalason ang kanyang pag-iisip at siya na mismo ang ayaw gumising. Sa mga nagdaang panahon, hindi na ako sumubok makipagrelasyon. Nawala na ang tiwala ko sa iba at mas nanaisin ko na maging mag-isa kaysa maranasan ang sakit. Inatupag ko ang magtrabaho ng magtrabaho. At hindi ko na malayang lumalaki na ang aking ipon at naisipang mag-invest sa stocks. Naisip ko marahil sa pamamagitan ng salapi, maaari akong maging masayang muli. Ang magawa ang mga bagay na hindi ko nakamit noon o nagawa. At kung sa paraang ito ako ay magiging maayos, ay gagawin ko, humupa lamang ang sakit. Ngunit ang sakit na iyon ay sa tingin ko kahit na maraming taon na ang nakalipas, mayroong pa rin parte na hindi naghihilom. Ang dami kong hinanakit sa kanya, na lahat ng mga ginawa ko para sa kanya ay parang basura na lang na kanyang itinapon. Napakiramdam ko, ginamit niya lang ako. At sa karanasang ito, hindi ko nahayaang maulit pa, kaya hindi na ako nangahas na umibig muli. Madaming taon din bago ako nakabalik sa lugar kung saan ang mga puntod ni tatay at lola. Malapit kasi ito sa lugar kung saan si Joyce kaya hindi ko kayang bisitahin ito. At nung nagdesisyon akong bisitahin ang puntod nila nung araw ng kaarawan ko, nagdala ako ng magandang bulaklak at humingi ng dispensa dahil hindi ko sila nadalaw. Bumalik akong muli sa sementeryo dahil undas at pansamantalang naglagi sa isang maliit na motel para magpalipas ng gabi at napakalakas din ng ulan. At nung 10 oras ng gabing iyon, mayroong kumatok sa aking pintuan. Naalimpungatan ako at pagbukas ko isang dalagitang basang-basa at sinabing, "Mr. JJ Reyes, maaari niyo po ba akong papasukin para ako ay magpaliwanag?" Hindi ko mapigilang kabahan dahil baka isa itong patibong, pero tiningnan ko ang labas, wala namang tao. Kaya pinapasok ko siya, pero bukas ang pinto ng bahagya. Umupo siya at nagsalita muli ng, "Anak po ako ni Joyce, at kayo po ang aking ama." "Ano?" Tanong ko bigla. "Anak, ang tindi naman yan. Ano kayang modus nito?" Siisip-isip ko. Alam kong nakakabigla pero ito. Wika niya. Sa isang supot labo, nakita ko ang isang papel. Birth certificate niya, nakalagay ang pangalan ko, 2 litrato. Isang litrato nilang mag-ina at litrato namin ni Joyce nung sekundarya pa lang kami. Nung nagsimula siyang magkwento, hindi ko mapigilang mapahagulgol nung sinabi niyang pumanaw na si Joyce. Nung araw na naghiwalay kami, umutang ang kanyang ama at si Joyce ang inilagay niya na tagapagbayad. At dahil ayaw ni Joyce na pasanin ko ang problemang iyon, pinili niyang makipaghiwalay sa akin. Sa tagal ng panahong magkasama kami, pakiramdam ni Joyce, siya ang humihila sa akin pababa. At hindi ako aasenso o magtatagumpay kung lagi siyang nasa piling ko. Pakiramdam niya, magdadala lamang siya ng malas, lalo na sa asal ng kanyang pamilya. Dahil kapag natuklasan ko iyon, baka iwan ko siya. Hindi niya alam na siya ay nagdadalang tao
At natuklasan lamang niya iyon ilang buwan ang nakalipas matapos ang huli naming pagkikita. Sinubukan niya akong puntahan sa lugar na dapat sana ay titirhan namin, pero wala ako doon. Tinawagan ang numero ko pero hindi niya ito makontak. At dahil wala sa malayo kong kamag-anak ang nakakaalam kung nasaan ako, maging sila, hindi nila matulungan si Joyce. Kaya taon-taon, nagpupunta si Joyce ng sementeryo baka sakaling makita ako doon. Pero hindi siya nagtagumpay at ang kaugaliang ito ay ipinagpatuloy ng kanyang anak. Hindi naging madali ang buhay niya lalo na siya ay nagdadalang tao. At halos 2 taon na ang nakakaraan magmula nang pumanaw siya sa sakit. Pero bago siya lumisan, binilinan niya ang kanyang anak na patuloy na hanapin ako at sabihing walang araw na pinagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Walang araw na pinagsisisihan niya na sinugatan niya ang aking puso. At kung sana nakinig lamang siya noon, pero siya ay mahina at pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag siyang tularan at lumaban. At nung pumanaw na si Joyce, siya naman ang pumalit sa katungkulan ng kanyang ina. Siya ay nagtatrabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya at hindi nagpatuloy mag-aral sa sekundarya dahil marami pa daw utang na kailangan nilang bayaran. Sa habilin ng kanyang ina, umaasa at nagdadasal na ako ay magpakita at laking tuwa niya nung makita ako. At nung araw na iyon, parehong wala ang kanyang lolo at lola at ginamit ang pagkakataong iyon na siya ay umalis. Bitbit ang tanging birth certificate at 2 litrato. Matapos niyang magpaliwanag, ako ay lumuhod sa kanyang harapan at sa pagkakataong ito, ako naman ang humingi ng kapatawaran. Isa akong hunghang. Mali ang inaakala ko. Mali ang iniisip ko na hindi pinahalagahan ni Joyce ang mga nagawa ko. Yun pala, bandang huli, ako pa din ang iniisip niya. Kung nais niyo po ng pruweba, pwede po tayong magpates, wika ng dalagita. Hindi ko na kailangan magpates dahil nakikita ko sa kanyang muka ang mukha ko at meron kaming pagkakahawig. Ang mga sumunod kong hakbang, kumausap ako kaagad ng abogado sa tamang proseso ng pagkuha ko sa anak ko. At upang mapatunayan sa korte na ako nga ang ama, kinailangan kaming magpates. At sa pamamagitan nito, makuha ko ang kustodiya sa kanya. At syempre, nais kong makamit ang hustisya, hindi man para kay Joyce, para sa anak ko. Ang sapilitang pagtatrabaho ay sapat na upang sila ay masampahan ng reklamo at harapin ang kanilang kaparusahan. Sa ngayon, magkasama na kami ng anak ko. Hindi ko man iparanas kay Joyce ang maginhawang buhay, titiyakin kong doble o triple pa ito sa aming anak. Sa aking pagninilay-nilay, alam ko na din ang dahilan kung bakit hindi humihilom ang aking sugat. Dahil magpasa hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin si Joyce. Huli man ang lahat para sa amin, pero para sa aming anak ay hindi. At hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito upang ituwid ko ang aking pagkakamali. Nang sa gayon, sa oras na magkita kami ni Joyce muli, marami akong magagandang kwentong baon hingil sa aming anak. At kasama ko pa rin ang taong pinakamamahal ng puso ko. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Dulissima Corbera, Maris Tolen, Helen Morong,